What's up GFam, Mike G back with another video, and in this video guys, pag-uusapan natin ngayon all about meal plans, disadvantages and advantages ng meal plan natin, and also ililay over ko na rin yung push workout natin for today. So that will be chest, shoulders, and triceps. If that sounds interesting, wala nang paligoy-ligoy pa. Let's hop into it. At bago pala natin simulan itong video na to, magdadamit muna tayo. Ayan, mas professional na tayong tignan. Nakadamit na tayo and ayoko naman makipag-usap sa inyo ng nakahubad. So, let's continue, and oo nga pala, gusto kong i-share sa inyo yung progress ng step-by-step six-pack natin. And as you can see, lalagay ko dyan sa screen yung week 1, day 1 natin. Kung makikita nyo, nag-gain tayo ng fat, nag-lose tayo ng muscle compared dito sa recent natin. Unti-unti, nag-gain na tayo ng muscle and nag-lose tayo ng fat. So very proud ako ipakita sa inyo yan, and gusto ko kayong maging parte ng journey natin na to. So kung hindi nyo pa napapanood yung step-by-step six-pack series natin, ginawa ko na ng playlist yan. The link will be somewhere here and also in the description box down below, at pwedeng-pwede nyan panoorin after this video. Alright, meal plans. So dito gusto kong simulan yung video natin by saying na hindi naman talaga masama yung mga meal plan. So dito parang taliwas na agad siya dito sa title natin. And you might say, Mike, oo nga, taliwas. Sabi mo sa title mo, why meal plans don't work? Dahil yun yung gusto kong i-title dito sa video natin. Bakit hindi gumagana yung meal plans? Why meal plans don't work? So along those lines. So for this one, hear me out, dahil yes, maganda naman talaga yung meal plans. And they work. Very convenient, very efficient, and bibigyan ka niya ng listahan ng mga pagkain, bibilin mo, susundin mo lang, and magkaka-result ka na. Napakaganda. Pero, nagiging delikado and masama lang yung meal plan kung hindi natin alam kung bakit natin kinakain yung mga nasa listahan ng meal plan natin. Kung blindlessly, sinusunod lang natin yung meal plan natin without knowing bakit yun yung mga nakasulat, bakit yun yung mga kinakain natin. Let me give you an example. Itong storya na to, siguro narinig nyo na rin to sa mga kaibigan nyo, sa mga office mates nyo, sa mga classmates nyo, dahil common to, no? Naging kwento na rin to ng mga kino-coach ko and mga kamag-anak ko and kaibigan ko, dahil ako mismo, naranasan ko rin to. Alam nyo dati, napakalaking fan ako ng mga meal plan. Talagang naghahanap ako ng meal plan dahil yun nga, ako nga yung batang overweight, no? Sobrang overweight ako, at ako yung tipong pinipigilan ko po yung paghinga ko para komportable kong matali yung sintas ng sapatos ko. So, ganun ako kataba. And yes, gustong-gusto ko yung mga meal plan na yan dahil yun nga, napaka step by step niya, napakadali, very convenient, susundin ko lang yan and magkaka-result na ako. And yes, they work. Talagang nag-lose ako ng fat and nag-build ako ng muscle by following yung meal plan na yun. Pero anong nangyari after a few weeks? Yun, naging bored ako dun sa mga meal plan ko, no, dun sa mga pagkain ko, and I don't know paano mag-combine, no, paano gumawa ng food combinations. So yun, alam niyo na kung ano yung nangyari. Siyempre, lumobo na naman ako and tumaba na naman ako. And dito pumapasok yung napakagandang quote na if you give a man a fish, he will eat for a day. And if you teach a man how to fish, then he will never go hungry again. So yan, napakaganda niyan, and I think ito yung perfect quote para dito sa point ng video natin for today. So dahil hindi natin alam kung bakit natin kinakain yung mga pagkain na nasa listahan ng meal plan natin, hindi rin natin alam yung gagawin pag nawala na yung meal plan natin. And oftentimes, bumabalik tayo, ito na yung masama, bumabalik tayo dun sa mga old eating habits natin, and nangyayari, kung mataba ka dati, lolobo ka ulit, pataba, and kung mapayat ka, slowly maglulus ka ulit ng weight. And yun yung ayaw nating mangyari. Dahil gusto natin sustainable, gusto natin mag-gain tayo ng weight kung yun yung goal mo, or mag-lose tayo ng weight kung yun din naman yung goal mo, and keep it that way, no? I-maintain natin yung nakuha nating progress na yun for a long period of time. Yun nga, lifestyle na yung ginagawa natin. And ito rin yung nagiging dahilan kung bakit lahat ng kino-coach ko ngayon is wala silang meal plan. Never ako nagbigay ng meal plan, and never kong sinabi na itong mga pagkain na to, ito ang kainin mo. Dahil binibigyan ko sila ng freedom, and tinuturuan ko sila and sinasamahan ko sila every step of the way.
And baka may mga tao na nag-frustrate dahil dito, dahil yung ibang tao gusto nila na, asan yung meal plan? Gusto ko yung meal plan. Bigyan mo na lang ako ng meal plan, susundin ko na lang. Ano ba yung mga kinakain mo? Yun na lang din yung kakainin ko. Anong oras mo kinakain yan? Gagayahin ko na lang. Ito, medyo delikado to dahil hindi pwedeng yung gusto ko is gusto mo rin. Pwedeng magkataon na gusto ko is gusto mo rin. Pero pwede kasing allergic ako sa seafood and ikaw gusto mo naman ng seafood. And napakaganda naman ng nutrients ng seafood. Oftentimes mababa sila sa calories and mataas yung protein nila. So pwede silang isingit sa diet natin. And pwede rin naman na nakakaluwag-luwag tayo ngayon sa mga panahon na yun. So afford natin yung mga medyo pricey na pagkain tulad ng beef. So pwedeng yun yung sabihin ko sa'yo. And paano kung pecha de peligro naman na? So baka mag-fish na lang tayo or mga sardinas. And don't get me wrong, pwede pa rin naman natin yan ipasok dito sa diet natin. So dito talagang pumapasok yung knowledge, no? Na dapat kailangan nating alamin bakit natin kinakain yung mga certain foods na yon. Pwede kasing kaya natin kinakain yun is mababa sila sa calories and mataas sa protein. Let me give you an example. For example, whey. Yung ibang tao, iniisip nila yung whey as a magical food, superfood, na kailangan mo daw i-consume kung gusto mong magka-muscle, no? Kung gusto mong mag-build ng muscle and mag-lose ng fat. Pero this is simply not the case and napakalayo nito sa katotohanan. Kaya natin kinokonsume yung whey protein dahil kung titignan natin yung nutrition facts ng whey is napakababa ng calories nila and mataas sila sa protein. Katulad din ng isda, manok, at lean pork natin. Kung titingnan natin yung mga nutrition facts ng mga yan is ganun din, mababa rin yung calories nila and mataas yung protein nila. So yun talaga, pagtuunan natin ng pansin, yung knowledge. So dito, maiiwasan natin yung unnecessary spending kung alam natin yung ginagawa natin. So ayan, ngayon, alam na natin at hindi na tayo mafo-fall dito sa mga marketing scheme ng mga businesses at hindi na tayo mauutok dahil meron tayong knowledge. Meron nga tayong kasabihan na knowledge is power. So yan, I think nasabi ko naman na lahat yung gusto natin i-point out, yung mensahe ng video natin for today. So that's basically it for this video, guys. And please don't forget to like this video kung nagustuhan mo yung video na to dahil napakalaking tulong talaga niyan para mag-grow yung channel natin. Mas maraming makakita ng videos natin and mas lumaki pa yung community natin. Dahil dito, GFam, we are all about helping each other, giving you the information na kailangan mo para makamit yung fitness goals mo and become the best version of yourself. Maraming salamat, GFam, and I will see you in the next video. Peace.